buti nga nagkakaroon ng ganito mga pag-uusap na, no? Kasi ito naman, I'm not speaking in particular about these interviews, no? Pero malaking issue na rin po ito, yung mga content creators, yung mga influencers, in previous election cycles or election campaigns na nagagamit o nagpapagamit sa mga political propagandists sa mga kandidato, no? And honestly, ang hirap ano yan eh. Kumbaga within our circles, we know, 'di ba, kung sino 'yan. Yung mga periodista for instance, yung mga radio commentators na uy, Oo. halatang bayad yung mga pinagsasabi nito, no? Pero nga, Oo. how can we somehow not necessarily clean up, no? Pero at least minimize this despicable practice. Hindi lang among filthy journalists, but also among content creators. No? Paano ba pwedeng malinis to kahit papaano? Alam mo, kung iisipin mo yung routine way of cleaning, sabihin mo meron kang boss na magsasabi sa inyo na ito ang tama, ito ang mali. Hindi naman nangyayari yun eh. Lalo ngayon, especially now, na many, like your own podcasts, or certain people's own shows, either on radio or on television, individual undertakings ito eh. Sila lang naman wala namang iba eh. Kaya ako tatanong kung paano, dapat pag-usapan natin ang ganito. Pag-usapan natin lahat ng ganito and openly. Ang para sa akin, the more open we talk about these things, mas makabubuti para sa lahat. Kamukha rin yan ng trial eh. Pag ang trial open, undertaken under the public gaze, malaking bagay yan eh. Sa akin itong dapat. Actually wala na tayo nung dati meron pang mga TV show na tungkol sa pamamahayag eh. Oo, wala na eh. Ngayon wala na. Tsaka hindi kino-cover ng journalists yung mga journalists regularly eh. Cover. Isa pa yun. Dapat kasi kino-cover ng journalist. Pero walang nga po. Tsaka maganda nagkakaroon ng pag-uusap, tsaka nagkakaroon ng pressure from the public. Dahil yung mga periodista, I hope, pati yung mga content creators o yung mga journalists na pumapasok niya sa mga vlogging na yan, they would also be on their toes. Yes. Diba? Isipin nila, teka muna, bago ko i-feature ito, baka mapagdudahan ako dito na bayad ito, no? So, medyo magsi-shape up, diba? Isipin nila, hindi, dapat ganito yung tanong ko. Yes. Dahil at least meron ako resibo. Kung bayad ito, hindi ganito yung pagtatanong ko. Hindi po ba? Yes. At saka dalawang yan, kailan lang inatanong ako sa isang forum kung paano ba natin maayos ito mga ganito na maayos ang pamamahayag, general question dahil mukhang kulang na sa kulang na sa pagkakaintindi ng mamamahayag mismo kung ano yung kanyang profesyon. Hindi na nila alam Sabi ko nga kailangan turuan uli Pero bukod diyan, kailangan turuan din yung audiences Yeah. Paano ba madidetect turuan ng audiences para matuto kung paano ma-detect yung katotohanan at kasinungalingan at kung yung maaring bayad o hindi bayad. Pag mga gano'n, dapat may isa ako naalala Sir Virgel, no? Ito naalala ko to in a previous election campaign, no? Lumabas to sa isang broadsheet at ginamit ko to example before sa journalism ethics class. Basically, ang idea was reading the news. Quote unquote. Reading the news. Okay? Example, presidential campaign. Sabi ko sa klase. Kita niyo to. Mukha siyang simple, innocuous, straight news article about the economy. Ilan yung tumatakbong sa pagka-presidente nitong panahon na ito? Siguro 6, no? Bakit sa dinami-dami ng kukuhanan mo ng comment, second paragraph, siya yung merong opinion? Okay? When in fact, pag inisip mo, negligible yung comment niya. Pwedeng mawala, pwedeng nandun.
Pero more of dapat hindi mo ipinasok. Oo. 'Di ba parang naging ano, you favored one candidate for that singular quote para lumabas siya ron sa front page. Yun. Ang suspecha ko bayad yun, 'di ba? Oo. Tapos sa mga komentarista sa radyo na alam naman natin kung sino diyan yung mga bayaran, no? Oo nga. Oo. Yung biglang babati na ganito, ito talaga, ito, idol na idol ko to, no? Ito, Oo. magiting ito, no? Yung pala, nagpo-promote ng mga kandidato. Meron Oo. palang fee yun, bawat banggit, di ba? Oo. Kumbaga, hindi alam yun ng ordinaryong listeners, di ba? Akala nila parang that was Oo, just kaya a remark, di ba? Pero meron palang ganon. Isinasabing, dapat nga may course na ganyan eh. Reading and listening to the news. Yan dapat turuan ang mga audiences. Yun ang tinatawag natin na media education. Yeah. Yun ang kailangan ng para maintindihan ng tao eh. Kasi makikita mo eh. Parang yung mga editor talaga nung araw isang tingin lang eh. Malala. Ito baluktot ito. Tatawagin na yung reporter eh. At iimbestigahan na agad. Doon mismo, on the spot. At malalaan mo naman kung itong reporter na to talagang sinadya o hindi lang alam yung ginagawa niya. Malalaan mo naman eh. Pwede naman kasing tanga lang, di ba? Pwede naman tanga lang eh. Dami naman nun eh. Di ba? So, pwede naman talaga. Pero kay tanga, kay sinadya, hindi mo dapat palampasin. Di ba? Kasi hindi po pwede yun. Diba? Hindi. At saka nga, ano may sabi ng tito ni tatay ni Spider-Man, di ba? With great power comes great responsibility. Mas malawak ang impluwensya, mas malawak ang reach, mas malawak ang following o subscriber base ng isang journalist, mas mataas ang level ng responsibility. Diba? Uncle Ben pala, uncle ni Peter Parker. Uncle, Pasensya na, pupuyos-puyos pa, no? At least hindi ko nabanggit na si Spider-Man. Madalas mapagbintangan si Spider-Man na galing sa kanya yun eh. Uncle Ben. Ang ganda na sana ng ending ko, no? Nagkamali pa ako.